Mas mabilis at may mas malinaw na direksyon. Yan naman ngayon ang hangarin ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Samantala, suportado rin nila ang pagbabago sa oras ng paglilitis. Nasa linya ng telepono si Sofia Potenciano. Sofia. Greg, ipinahagi ng House Prosecution Panel ang kanilang mga hakbang para mas mapabilis at maging epektibo ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Cerro Porteles Representative Terry Ridon, planong ideklara ng prosekusyon bilang hostile witnesses ang mga subordinate ng Vice Presidente sa Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang na sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ito ay kasunod na naging testimonya ni dating OVP SDO Gina Acosta kung saan direkta niyang tinuro ang ikalawang Pangulo na nag-utos umanong iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na hindi aniya organic personnel ng tanggapan ng bise. Binigyan din ni Ridon na ang naturang utos ang itinuturing ng original sin at smoking gun sa anomalya. Dahil kung wala ito ay hindi aniya lalabas ang mga kaduda-dudang resibo gaya ng mga nakapangalan kina Mary Grace Piatos at Milky Sikuya. We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel. Paliwanag ni Representative Ridon, mas mabigat at mahalaga ang mga testimonya sa impeachment trial kumpara sa naging House inquiry dahil ito na ang magiging opisyal na batayan ng Senate Impeachment Court sa pagpapasya kung mako-convict o ma-acquit ang ikalawang Pangulo. Inihiyag din ng prosekusyon na sa pagpasok ng Article 2 o ang kaso kaugnay sa unexplained wealth, aasahan ang paglabas ng mga bagong ebidensya at sorpresa na hindi pa nakikita ng publiko. Kabilang dito ang mga tunay na bank accounts, BIR tax disclosures at income tax returns ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. Pati na ang hindi umanong naideklarang mga firearms at kumpanya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. Samantala nilinaw ni Ridon ang umuugong na usapin hinggil sa pagbaba ng voting threshold para makonvict ang PC. It is not for the prosecution or defense to determine the threshold. No? It is for them. It is for the center judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang po natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, 2/3 of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide. Giit pa niya hanggat may quorum, tuloy-tuloy lang dapat ang paglilitis. Nudge bukod nga dito ay bukas at pabor din ng prosekusyon sa panukala ni Senator Mig Zubiri na gawing 3:00 ng hapon hanggang gabi ang paglilitis, gayon din ang pagdadagdag ng ika-4 na araw kada linggo para mahabol ang naantalang mga araw dahil sa masamang panahon. Target din nila Greg na matapos ang pagpipresenta ng mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment bago matapos ang Setyembre o sa unang linggo ng Oktubre. At yan lang muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.